Ang driver ay si Private First Class Rodel Magsino ng Philippine Army at ang pasahero ni Private First Class Magsino, boss niya si Captain Vincent James Mark Ulit. Sasakyan na ginamit ay nakapangalan sa kamag-anak ni Captain. Last po na contact nila kahapon po kasi na-contact po siguro sila ng staff. Si Magsino po nag-text sa akin na bibisita lang daw po siya. Patunay po na hindi niya po daw tatakbuhan. Hindi, ang masakit pa nito, sinabi rin magkasuhan na sa korte. Yun sir, yung kanya CEO. Pala, subas. Tiniente, so ito Yes, sir. pong si Private First Class, nagtatagunan, tinabla na yung kasunduan. Yun nga sir yun nga po yung inaano ko sa kanila na una po kasi sir is meron silang ginawa dito sa opisina namin na kasunduan na sasagutin nila yung magiging gastos po niyang nangyaring insidente. Kasi po sir, sa level po nila may acceptance po na kasalanan din po talaga nila kaya sasagutin po nila. Bilang ano pa po, patunay, iniwanan po nila sa custody namin yung Innova. Okay. Kaya po, ano po kami na talagang desidido silang sagutin yung magiging gastos ng victim. Ngayon po, dumating po sila nung May 24 po ulit. Another kasunduan na naman po yung pinilapan nila. Opo. Kami sina Roden D. Magsino at Kristen Raloso, George Barandon na babayaran ng hospital bill ng pasyente at ganun din naman sa kabilang panig na tutulungan sa pamamagitan ng HMO at PhilHealth. Upang mapababa ang bayarin at nangako na hindi tatalikuran ng aking obligasyon patungkol sa kanilang mga demand, follow-up check-up, and medication after the discharge. Yan po yung pinangako po nila, sir. Okay. Now, para ma-release na po yung sasakyan, di ba? At hindi na siya makasuhan. Yes, sir. Katunayan, sir, hindi po namin nirelease kaagad yung sasakyan kasi nga po, ang pinangako po nila sa amin is yun po yung parang magiging kasiguraduhan na papanagutan nila yung obligasyon po nila. Since hindi po sumunod sa usapan to, isampan niyo po yung kaso at ipaalarma niyo po yung sasakyan. Yes, sir. Ang gawin po namin, sir, imbitahan po namin yung mga complainant natin, sir, para makapag-file na po tayo ng kaso agad-agad po, sir. Colonel Louis Di Maala, sir, nangako, nagpirma na tutulungan, hindi tatakasan yung biktima pero tumakbo po, nagtatago na at wala na pong marinig mula sa kanila kay Kapitan lalo na. So meron ho ba matulong Philippine Army dito, sir? Sir, unang-una sir, tatawagan natin yung yung immediate commander nitong dalawang involved Opo. na sundalo natin para talagang tutukan at i-ensure na lahat yung mga kondisyon na napag-usapan nila is sunod. We will not tolerate this. Kung sakali man mag-file ng kaso yung ating mga complainant, we will ensure na itong mga kinukomplain na tropa natin ay makapag-participate doon sa ongoing cases. Pero mas maganda sana, sir, kung ma-fulfill nila lahat ng promesa para hindi na po magkasuhan sa korte. Yun po siguro yun ang isang reason kung ba't nandito po itong mga complainant namin na malaki na pong gastos nila sa ospital. Pinangako naman nung kapitan, pati nung driver na paninindigan nila, pero ngayon tumakas na malaman na may kamahalan. Yun lang po siguro, baka magawa ng paraan na ma-fulfill po yung promise, Colonel, para hindi na magkasuhan. Opo sir, tatawagan natin agad-agad yung kanilang battalion commander to ensure na masunod na itong kasunduan nila. Dito nga nakikita yung disiplina ng mga sundalo. So Opo. kung nakipagsundo ka, dapat sundin mo kung ano yung nakasulat. Correct. Pinagkasundo. O sige po, Colonel, pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan para makapag-file din ng formal na reklamo at hingi ng tulong itong mga kamag-anak ng biktima, Colonel Di Maala. Sir, thank you po, Colonel Louis. Yes po sir, anytime tayo tutulong naman. Anytime naantay namin yung complainant kung sakaling pupunta sila dito sa opisina namin para makapag-file sila ng formal complaint on the administrative portion naman ng involved natin mga sundalo. Teniente Jeffrey, yung request ko Yes, po, sir. in coordination with the LTO, i-alarm niyo po muna itong kotse. Yes, sir. Distasya. Magre-request po kami kagad, sir. Sige po, bigyan natin siguro to ng mga taning ilang araw kapag hindi po nag-fulfill sa promisa and then kasuhan na po siguro. Kahit sir, representative na lang po na kamag-anak niya, yung mag-fill up po dito ng complaint, Opo. pwede na din naman po yun para ma-file na din po natin kaagad yung kaso, sir. Thank you so much, Teniente Manlapa. Sir, thank you po. Chris Ian Ralioso, okay, nandiyan ka sa ospital. Medyo okay ka na, nagpapagaling ka. Bali po, pag lumalamig, masakit po yun. Narinig mo naman, Chris, yung pag-uusap namin, lahat ng klaseng tulong gagawin nila at para makamit mo yung hustisya at
maibigay mo na kailangan na tulong. Ako rin po, personal, Chris, tutulong din sa iyo, ano, sa mga gamutan. Pero gusto ko, managot din dapat itong nakabangga. Baka makatanggap to ng disiplina pag nang matigas. Okay? Sige po. Sige. Sherry, dalawin natin si Chris. Salamat po. Kausapin na lang po natin. Punta kayo doon kay Odette. Maraming salamat po, sir. Sige po.